Akmang iinom na si Charlene ng kanyang iced tea nang maagaw ng pansin niya ang isang hagikik. Napalingon siya sa pinagmulan niyon. Isang baby na sa tingin niya ay 5 o 6 na buwang gulang ang nakita niya. Kandong at nilalaro ito marahil ay ina nito. Hindi niya maalis-alis ang tingin niya sa mga ito. They looked so happy. Nasa isang fast food chain sila ng asawa niyang si Martin. Nasa counter ito at kinukuha ang extra order nila. Mukhang naghihintay rin ang mag-ina na pinagmamasdan niya sa kasama ng mga ito. Muli niyang pinagmasdan ng sanggol. Maputi at matambok ang mamula-mulang pisngi nito. Habang nakatingin siya sa mag-ina, naghahalo ang tuwa at lungkot sa kanyang kalooban. She suddenly felt so empty. Nang ikasal sila ni Martin, ay huminto na sila sa paggamit ng contraceptives. Inaasahan niyang agad siyang mabubuntis. Ngunit sa loob ng 2 taon, buhat ng ikasal sila, ay laging regular ang menstruation niya. Hanggang sa magpasya silang kumonsulta sa OB-GYN. Doon nila nalaman kung anong problema. Bukod sa napakababa ng sperm count ng asawa niya, ay hindi ganon kaaktibo ang mga iyon. May ibinibigay na gamot at bitamina rito. Siya naman ay pinainom ng fertility pills. Pagkatapos ng ilang linggo ay babalik sila sa klinika para alamin kung magkakaroon ng improvement sa sperms nito. In the meantime, her dream of being a mother had been put on hold. Kaya nga habang nakatingin siya sa napaka-cute na sanggol ay nakaramdam siya ng pamimigat ng kalooban. Don't worry, we'll soon have one of our own. Ani Martin na hindi niya namalayang lumapit sa mesa nila. Inilapag nito ang tray ng pagkain sa mesa kapag kuwanay naupo ito sa tabi niya at hinalikan siya sa pisngi. Pinilit niyang ngumiti. Yes, I'm sure. Inalis na niya ang tingin niya sa sanggol. Nagsimula na silang kumain, pero nawala na siya ng gana. Tila bumabara sa lalamunan niya ang bawat isubo niya. Maya't maya rin siyang napapatingin sa mag-inang nasa kalapit na mesa. Hindi ka na kumain dyan, puna ni Martin sa kanya. Medyo busog pa kasi ako pagdadahilan niya. You need to keep your strength up. Bubuo pa tayo ng baby. Nakangiting wika nito. Nginitian niya ito. Kailangan sigurong maging positibo siya. Kailangang maniwala siya na magkakaanak sila ni Martin. Natupad na ang pangarap niyang magkaroon ng mabuting asawa. Kapag nagkaanak sila, ay makokompleto na ang kaligayahan niya. Inabot niya ang burger at kinagatan iyon. Yes, she needed to keep her strength up. Mukhang mahaba-haba ang biyaheng lalakbay nila ni Martin bago matupad ang pinakamimithi nilang pangarap. Nasa kalagitnaan na sila ng pagkain nang mapagawi ang paningin ng asawa niya sa dakong pinto ng fast food. Nakangiting kumaway ito. Chito, tawag nito. Nilingon niya ang tinatawag ni Martin. Papasok si Chito sa fast food. Best friend ito ni Martin. Nandito pala kayo. Hi Charlene, bati nito na makalapit na sa mesa nila. Hello, kamusta ka na? Gantimbati niya. Okay naman. Single pa rin at naghahanap ng magkakamali? Kantsaw rito ni Martin. Ako naghahanap ng pagkakamalian. Gantimbiro nito. Talaga lang ha, baka mahirapan ka. Malamang na naghahanap pa ng babaeng parurusahan ng langit. Natatawang sabi ng asawa niya. Ouch, I'm hurt. Eksehadorang bulalas ni Chito. Kung makapang insulto ka, parang hindi ka dekada-dekada na ng pagkakaibigan natin. Ang drama mo? Dekada-dekada na nga ang pagkakaibigan natin, kaya alam ko kung anong sinasabi ko. Pero teka, bakit napagawi kaya rati rito? May kadate ka no? Tanong uli ni Martin. Date? Nope, hindi ubra yan kay Jana ang pagdidate sa fast food chain. May binili lang ako sa mall, nakaramdam ako ng gutom kaya sumaglit ako rito. Dito ka na lang maupo, magkabalitaan man lang tayo. Yaya rito ni Martin. Sinigundahan niya ang pagyaya ng asawa niya kay Chito. Para nag-isip muna ito bago umupo sa tabi ni Martin. Ang tagal na nga natin hindi nagkakausap. Lagpas 24 oras na.
Nakangiting wikisan nito. Nagtawanan ng mga ito saka nag-high five. Aliw na aliw siya habang pinagmamasdan ng mga ito. Matagal na magkaibigan ng mga ito. Ayon kay Martin, mga bata pa lang ay magkasangga na mga ito. The friendship had endured through the years. Iyon ay kahit pa nga may mga pagkakataon na matagal nang hindi nagkikita mga ito dahil parehong abala sa kanya-kanyang trabaho. Magaan ang loob niya kay Chito kahit hindi siya ganun kalapit dito. Pero may mga pagkakataon na nakikipagbiraan din siya rito kapag nagkikita mga ito na kasama siya. Order lang ako. Maya-maya ay sabi ni Chito. Kayo ba? Wala nang gustong idagdag sa kinakain nyo? Tanong nito. Okay na sa amin ni Martin ng mga ito. Sagot niya. Sige, sandali lang ha. Anito kapag Juan ay tumayo para pumila sa counter. Nang bumalik ito ay naglapag ito ng tigi-isang sundae sa harap nila. Sinabi ng huwag na pasaway ka talaga. Napapailing na sabi niya rito. May promo kasi. Buy 2, take 1. Ani Chito na halata naman nagbibiro lang. So, how are things coming along in the construction industry? Tanong ni Martin habang kumakain sila. Supplier ng mga construction materials ang kumpanya ni Chito. Mga kontratista ng malalaking proyekto ang mga kliyente nito. Medyo nag-slow down ng kaunti pero okay pa rin naman. Mabuti pa yata sa linya nyo. Walang recession. Anito kay Martin. Communications engineer ang asawa niya sa isang malaking telecommunications company. Sa panahon ngayon, mayroon bang hindi apektado ng recession? Pero kaya pa naman, makakabuhay pa ng pamilya ang kita ko. Nakangiting sabi ng asawa niya. Speaking of pamilya, wala pa ba kayong baby nitong si Charlene? Excited na ako maging ninong. Sabi ni Chito. Umiwas siya ng tingin. Hindi man ito sinasadya. Tila binudburan ito ng asin ang nagnanaknak na sugat ng puso niya dulot ng frustration sa hindi niya pagbubuntis. Hindi naman siya pwede magalit dito dahil wala naman itong alam sa kasalukuyan nilang problemang mag-asawa. Base sa klase ng pagtatanong nito ay hindi pinaalam dito ng kanyang asawa ang problema nila. In the making pa rin pare, sagot ni Martin. Pero huwag kang mainip, pagdating na yung magiging anak mo. Inaanak mo pare. Sana nga ay magdilang anghel ang asawa niya dahil sabik na talaga siya magka-baby at sa palagay niya ay ganun din ang nararamdaman ni Martin. Pareho silang only child nito at pareho silang nangarap na magkaroon agad ng mga anak kapag naikasal na sila. Pero parang masaklap na biro ang tadhana na kung kailan gusto na nilang magkaanak, saka sila hindi magkaanak. May kakayahan din silang buhayin ng maayos ang magiging anak nila kaysa sa iba. Pero naniniwala siyang may pag-asa pa. Kailangan niya magtiwala na sa malapit na hinaharap ay kakargahan na rin siya ng kanyang mga bisig ang bunga ng pagmamahalan nila ng asawa niya. Napatingin siya kay Chito. Katulad ni Martin, taglay nito ang aura ng isang taong malayo na ang narating. Dapat na nga rin siguro itong mag-asawa dahil sa tingin niya ay magiging mabuting ama ito. Sa mga pagkakataon kasi na magkasama nila ito ay napunan niyang mahilig ito sa mga bata. But as of the moment, according to Martin, Chito was contented with playing the field. Swerte ang babaeng mamahalin nito. Napalingon ito sa kanya. Nang makita nito na nakatingin siya rito, ay nginitian siya nito saka itinuloy nito ang pakikipag-usap sa asawa niya. Nang makauwi sila ni Martin, tumuloy siya sa isang bakanteng silid sa bahay nila. Iyon ang kwartong binabalak nila na gawing nursery. Napinturahan na ng pastel colors ang mga dingding dahil inakala nila na magbubuntis agad siya. Ang gusto nga ni Martin ay mamili na sila ng baby furnitures. Mabuti na lang at naghulos dili sila. Her gaze wandered around the room. Ini-imagine niya kung saan niya binabalak noon na ilagay ang crib, ang baby dresser, ang lalagyanan ng mga laruan ng magiging anak nila, and she felt hot tears spill on her cheeks. Charlene, agad niyang pinunasan ng mga luha niya nang marinig niya ang tinig ni Martin. Char, where are you? Nandito ako, sabi niya.
Maya-maya lang ay bumukas ang pinto ng kwartong kinaroroonan niya. Anong ginagawa mo rito? Nakakunot noong tanong nito. Napadaan lang ako. Sinilip ko kung kailangan maglinis na rito. Pagdadahilan niya, lumapit ito sa kanya. Kinabig siya nito at inihiling nito ang ulo sa dibdib nito. We're going to have that baby. I promise. Kaya huwag ka nang malungkot, okay? I hate to see you looking so sad. Pinilit niyang umiti rito. Naisip niya, naging masyado na yata siyang maghanap at mainipin. Kung tutuusin, ay marami na siyang tinatamasang biyaya. She had a good life and a good husband. Dapat siguro matuto siyang maghintay kung kailan ibibigay ang anak sa kanila. Humigpit ang pagkakahapit ng mga braso ni Martin sa baywang niya. I'm so sorry. Usal nito. For what? Ako ang dahilan kaya hindi tayo magkaanak. Hindi mo kasalanan yon. At kahit hindi na tayo magkaanak kahit kailan, basta kasama kita ay masaya na ako. Sagot nito. No, maigting na bulalas nito. Hindi ako papayag na hindi tayo magkaanak. Marami pa tayong options kung hindi man effective ang nirekomenda ng doktor natin. I mean, okay naman sa akin kahit we're going to have a baby. Putol nito sa sinasabi niya. Itatak mo sa isip mo yan. He then gave her a lingering kiss. The look on the doctor's face said it all. Alam ni Charlie na praktisado ang mga manggagamot sa pagsasabi ng hindi magandang balita, na hanggang maaari ay ayaw ng mga ito na kinakikitaan ng emosyon ng mga ito. But doctors are also human. Pinsan din ni Martin ang manggagamot, kaya siguro hindi nito naiwasang makisimpatya sa sitwasyon nila. Nagpunta sila sa klinika ng pinsan nito sa rekomendasyon ng OB-GYN na ang una nilang pinagkonsultahan nung walang maging improvement sa nauna nilang iniinom na gamot. Kung ganun daw sila kadesidido na magkaanak, baka panahon na para maging mas agresibo sila. Her doctor actually recommended another fertility expert, but since Martin's cousin also specializes in the field, they decided to go to him. I'm afraid the news is not so good. Pahayag ng pinsan nitong si Dr. Perez pagkatapos silang paupuin nito sa magkabilang silya na nasa harap ng mesa nito. What do you mean? Naunahan siya ni Martin sa pagtatanong. Hindi umakyat kahit kaunti ng sperm count mo, lalo pang bumagsak. Pinainom ito ng ibang gamot at vitamins para mapalakas at maparami ang sperm count nito. Bakit ganun? May bahid na galit na tanong ng asawa niya. Ginawa ko naman ang lahat ng sinasabi mo. I took those tablets and I rested like crazy. I ever drank that awful tasting herbal use stuff you recommended. These things happen, ani Dr. Perez. These things happen? That's all you could say? Bulalas ni Martin. Martin, pagpapakalma niya sa asawa. Hinawakan niya ang kamay nito. Gustong-gusto na rin niya magwala. Siya man ay pinainom ng gamot para sa fertility. Umasa sila ng asawa niya na magkakaroon ng magandang resulta ang ginawa nila, pero bigo sila. I'm sorry, maya-maya sabi ni Martin. This is just so frustrating. I know. Bakas ang pakikisimpatya sa tinig ng doktor. The thing is, sometimes, despite our best efforts, things don't work out the way we want them to. Ang mairirekomenda ko na lang muna sa ngayon ay ang magbakasyon siguro kayo mag-asawa. Keep taking those meds I prescribed and that awful tasting herb I told you about. Kung hindi pa rin yun uubra, ay may iba pa naman kayong option ni Charlene. Napatingin dito ang asawa niya. Alam niya kung anong ilan sa mga options na tinutukoy nito dahil nabanggit na nito tungkol sa mga iyon. Una ay ang artificial insemination. They could try that using Martin's sperm dahil sa bukana na mismo ng cervix pinakawalan ng mga similya. Mas kaunti ng distansyang kailangan tawirin ng mga iyon.
That would give one of those tiny creatures a bigger chance of getting inside her fallopian tube. Kung hindi pa rin niyo magtatagumpay, ay pwede silang gumamit ng sperm donor. Ang pangalawang options ay ang pag-aampon. Pero mabusisit mahabang proseso iyon. Iyon ay kung nanaisin nilang gawing malinis at legal lang lahat. Charlene knew she and Martin wouldn't want it an another way. Kung hindi rin lang malinis at legal ay huwag na lang. Maraming problemang ibinubunga ang pag-aampon nang hindi naaayon sa batas. Sa ngayon ay ayaw na muna niyang isipin ang mga tungkol sa mga options na sinasabi ng pinsan nito. Umaasa siya na makukuha sa pahinga, gamot at bitamina ang pagpaparami at pagpapasigla sa mga sperms ng asawa niya. Despite our best efforts, sometimes things don't work out the way we want them to. Iyon ang paulit-ulit na umuukil-kil sa pandinig ni Martin habang nakatitig siya sa kawalan. Nasa balkon siya ng bahay ng pamilya ni Chino sa Laguna. Wala nang ibang nakatira doon kundi isang malayong kamag-anak dahil may sariling bahay ang kaibigan niya sa Quezon City. Ginagamit na lang iyon na bakasyonan dahil may kanya-kanyang buhay na magkakapatid nito. Kapag may oras sila ni Chito ay nagpupunta sila roon, nagiinuman ng kaunti, naghihingahan ng mga sama ng loob at frustration sa buhay. Kung mayroon man, na mga sandaling iyon ay nag-uumapaw ang nararamdaman niyang frustration. Para kasing palabunan ng palabong matupad ang pangarap nila ni Charlene na magkaroon ng anak. Ilang buwan na ang nakalilipas mula nang mapilitan sila ng kanyang asawa na mag-undergo ng artificial insemination. Naka-4 na cycle na sila pero ang lahat ng mga iyon ay hindi nagtagumpay. Just yesterday, Charlene had her period. Ibig sabihin, hindi na naman sila nakabuo. Natural lang na ma-depress sila. It was becoming obvious that the method they were using was not working. Malamang na hindi talaga kayang mag-fertilize ng itlog ang mga sperms niya. Malaki-laking halaga na rin ang nagagastos nila roon. Kung hindi pa niya kamag-anak ang doktor nila, ay malamang na mas malaking pera ang kakailanganin nila. Pero hindi lang naman yun ang tungkol sa pera. Emotional investment din yun. Magpapa-inseminate si Charlene, aasa sila, pagkatapos ay mabibigo lang sila. Ang hirap ulit-ulitin iyon. The next option would be to try artificial insemination using a donor. Hindi na sa kanya ang gagamiting sperm. Masakit para sa kanya na tatanggapin iyon. It made him feel less of a man, and he had to admit the idea of having stranger's baby was freaking him out. Kaya nga hanggang maaari ay hindi niya gugustuhin mag-ampon. Siguro'y papatulan lang niya yun kung sobrang desperado na sila. With artificial insemination using a donor, at least the baby would be half Charlene's. Kaya lang ay hindi talaga siya komportable sa ideyang ni wala siyang kaalam-alam kung sino o anong klaseng tao ang ama ng anak niya. Alam niyang ini-screen ng mabuti ang mga sperm donors, pero pwede bang malaman ang lahat-lahat tungkol sa isang tao sa pamamagitan ng simpleng pagsusuri lang? Gayunman, kumpara sa kaligayahan ng asawa niya, ay handa siyang gawin ng lahat. And it was Charlene who was more desperate to have a baby. At dahil mahal na mahal niya ito, ay handa siyang gawin ang nararapat para matupad ang pangarap nito. Sumailalim na sila sa counseling. Tinalakay roon ang posibleng maging epekto sa kanila ng pagbubuntis nito na gamit ang sperm ng ibang lalaki. Kahit paano ay naisip niyang matatanggap niya iyon. Sinabi rin ng kanilang counselor na sa maraming pagkakataon, kapag naipanganak na ang bata at lumaki na ito, nakakalimutan nitong ama na hindi siya similya nito nagmula ang batang ipinagbubuntis ng asawa nito. Natututuhan na rin nitong mahalin ng bata na tila ba't dugot laman nito iyon. Oh, baka sakaling malunod yan. Ani Chito na hindi niya namamalayan na kalapit na pala sa kanya. Isang bote ng serbesa ang iniabot nito sa kanya. Tahimik na inabot niya ang beer. Tumabi sa kanya si Chito. May problema ba pare? Baka makatulong ako. Tinitigan niya ito. Matagal na rin silang magkaibigan nito at marami na silang pinagdaanan.
Masasabi niyang kilalang kilala niya ito. Dahil sa naisip ay biglang may umilaw na ideya sa isip niya. Nakakatakot kang tumingin pare. Parang pinagnanasaan mo na ako niyan ah. Pabirong sabi nito. Ulul, hindi kita type. Natatawang sagot niya. Sa likod ng isip niya ay naroon ng isang ideyang posibleng makatulong sa kanya. Nilagok niya ang laman ng bote. Hinayaan niya ang pagsamantalahang tangayin ng malamig na likudo ang pamamigat ng kalooban niya. Ano ba kasing problema mo? Tanong nito. Muli siya napatitig sa kawalan. Nagdalawang isip siya kung sasabihin ba rito tungkol sa pinoproblema niya dahil para na rin namang ipinakita rito ang isang malaking kahinaan niya bilang lalaki. Ngunit sa bandang huli, nanaig din ang kagustuhan niyang may mapaghingahan sa kasalukuyang nagpapabigat sa dibdib niya. Charlene and I, we're trying to have a baby. Panimula niya. Really? Good for you. Mukhang magiging cute ang hinaanak ko. Komento agad nito. That's just it. We couldn't seem to make one. Anong ibig mo sabihin? Bumuntong hininga muna siya. May problema eh. Mababa ang sperm count ko. They are also not very active. Have you tried going to a fertility clinic? Tumango siya. Nasubukan na rin namin ang artificial insemination. Napamaang ito sa kanya. Ano nangyari? Tila nanatansya niyang tanong nito. It didn't seem to be working. Nakakaapat na attempts na kami and so far, napailing siya. Huwag kang susuko. Baka naman hindi niyo palang talaga natatapatan or whatever. Umiling siya. We have another option. Mas drastic yun, pero sa ngayon ay handa na kaming patulan yon. Really? What is that? Artificial insemination using sperm donor. I see. Tumango-tango ito. Walang masama ron. Iyon ay kung okay lang sa'yo. I have some reservations. That's but natural. A sperm donor would be a stranger. Mas maganda naman ang ganon, di ba? He would be an anonymous individual. Honestly, I find the idea kind of freaky. Bakit naman? Hindi ako komportable sa ideyang hindi ko alam ang lahat-lahat tungkol sa magiging ama ng anak ko. I mean, okay, I know that donors are thoroughly screened. But, well, how can they really be assured that donor is 100% okay? You'll just have to trust the experts, I guess. Pare, magiging anak ko ang pinag-uusapan natin. Pwede ko bang ipagkasapalaran iyon? You have to. Iyon ay ko itutuloy niyo ni Charlie ng balak niyo. I have something else in mind. Saad niya. Ano yun? Natigilan siya. Hindi niya alam kung paano niya sisimulan ang sasabihin niya. Before I start, gusto kong ipakiusap sa'yo na pakinggan mo ko ng bukas ang pag-iisip mo. Anya. Nakakakaba ka naman. Biro nito. Kahit nga ako kinakabahan, pero sa palagay ko ay ito ang mas magandang paraan. So, here goes. Minadali niya ang pagsasalita. Kapag nagpatumpik-tumpik kasi siya, ay baka takasan siya ng lakas ng loob. Wow, bulalas nito nang matapos siya sa paglalahad. Chito looked so shocked. Hindi niya masisisi ito. Kahit siguro siya ang nasa lugar nito ay ganun din na magiging reaksyon niya. Is this some kind of a joke? Nito na tila naghihintay ng punchline mula sa kanya. Sana nga'y isang biro lang ito. Anya. Oh man, usal nito nang marahil ay mahinuha na seryoso siya. Hindi alam ni Chito kung anong iisipin sa katatapos lang na inilahad sa kanya ni Martin. No way. Automatiko at may bahid ng panghimagsik ang naging tugon ng kalooban niya. Sa ganitong paraan lang ako makakatiyak na kilalang kilala ko ang pagkatao na magiging ama ng anak ko. Alam ba nito sinasabi nito? Hindi pa naman siguro to lasing. Nakakadalawang boteng beer pa lang ito.
Pero tila nakaisang case na ng beer ito sa mga pinagsasasabi nito. Ipinapakiusap kasi nito sa kanya na siya maging sperm donor sa isasagawang artificial insemination kay Charlene. Napailing siya. Kung alam mo lang, Brad, sa loob-loob niya. Napakalapit nilang magkaibigan ni Martin pero may isang lihim na hindi niya magawang sabihin dito. At mamamatay na yata siya pero hindi niya sasabihin iyon dito. Napalunok siya. Biglang may lumitaw na eksena sa isip niya. Halos kararating lang niya noon galing sa isang mahaba-habang panahon ng pamamalagi sa States. Business trip ang dahilan ng pagpunta niya roon. Pero bago pa man siya tumulak papunta sa Estados Unidos ay medyo matagal silang nawala ng komunikasyon ni Martin. Busy ito sa trabaho nito at busy naman siya sa kumpanya nila. Nang makabalik siya sa Pilipinas ay tiyempo namang tinawagan siya ni Martin. Nagpumilit ito na magkita sila. May iaanunsyo raw ito. Na-curious siya kaya pumayag siya kahit tambak ng naiwan niyang trabaho sa kumpanya. Sa isang restaurant sila nagkita. Nas nauna itong dumating sa kanya at ilang sandali pa ay masaya na sila nagkwekwentuhan. "Shall we order?" Tanong niya rito pagkatapos niyang iabot dito ang ilang mga pasalubong niya. Noon lang din ito nalaman na umalis siya patungong States. Sumulyap ito sa relo nito. "Is it okay if we wait a few minutes more?" Nito. "No problem. May hinihintay ka ba?" Tanong niya. Medyo." Napakunot noo siya. "Sino?" "Basta," nakangiting sabi nito. Na-curious siya sa iginawi nito pero hindi na siya nagulat pa. "Oh, okay. In the meantime, tell me what your big announcement is all about." Sabi niya rito. "It's about me getting..." Naudlot ang pagsasalita nito nang mapatingin ito sa gawing likuran niya. Biglang umaliwala sa mukha nito at nangislap ang mga mata. Sinundan niya ng tingin ang tinitingnan nito. Napanganga siya. He felt as if his breath was knocked out of him when he saw the woman standing just a couple of feet away from them. He was totally mesmerized by her angelic and lovely face. Ng mga sandaling iyon, pakiramdam niya ay literal niyang nararamdaman ang pagbaon ng palaso ni Cupido sa sentro ng puso niya. Hirap siya makahinga dahil sa samot-saring damdaming binuhay ng babaeng iyon sa puso niya. Hindi siya naniwala noon sa love at first sight pero piping patunay ang nangyayari sa kanya ng mga sandaling iyon na totoo iyon. Hindi niya maiaalis ang mga tingin niya sa babae habang palapit ito sa kinaroroonan nila. "Hi!" Nag-aalangan ng ngiting sumilay sa mga labi nito nang huminto ito sa tapat nila. "Charlene!" Masayang sambit ni Martin. Napalingon siya rito. Umahon agad ito sa kinauupuan at nilapitan ng babae sabay akbay rito. Lalo siyang natulala sa nasaksihan. "This is my big announcement." Ngiting-ngiting pahayag nito. "Charlene, this is Chito, my best friend." "Chito, meet Charlene, the woman I am going to marry." Hindi siya agad nakapagsalita. Nang makabawi ay pinilit niyang umiti. "I am so pleased to meet you," sabi niya. Sana'y hindi niya mukhang yui ang naiproduce niyang ngiti. Dahil sa totoo lang, walang malayo sa pagngiti ang nais niyang gawin. What a cruel joke. Ngayon lang siya nakakita ng isang babaeng ganun kalaki ang epekto sa kanya. Natsyempo pa na fiancé ng matalik na kaibigan niya. Nang kamayan niya si Charlene, tila siya na kuryente. It seems she had the softest hands he had ever held. At parang ayaw na niya yung bitawan. He knew right there and then that he needed to stay away from her. Kung hindi ay baka meet siya ng pagkakaibigan nila ni Martin, ang damdaming biglang lumubog sa kanya. "You are like a brother to me," ani Martin na nagbalik ng diwa niya sa kasalukuyan. "Kahit nga siguro may kapatid ako, ay malamang na ikaw pa rin ang gugustuhin kong maging ama ng anak ko." "Martin, I'm sorry. This is way too much for me to take in." Pagtatapat niya.
And he meant it with all his heart. Siya at si Charlene bubuo na isang sanggol. The idea was threatening to blow his mind away. Hindi sila magsisiping nito, oo. Pero kahit na, masyadong intimate ang bagay na iyon. I know, pasensya ka na. Medyo nawala ako sa sarili ko. Anito. Sinabi mo pa. Sang-ayon niya sa pabirong tono. Humugot ito ng malalim na hininga. Sa tingin niya ay depressed talaga ito. Bigla siya nakaramdam ng awa rito. Bakit hindi niya natunggunan na ganung lalaki at kalaki ang problema ng kaibigan niya? Kung sa bagay, napaka-pribadong bagay niyon kaya siguro hindi nito ipinapahalata sa kanya ang kinikimkim nitong problema. How is Charlene taking it? Tanong niya. Badly. Mas desperado siya magka-baby kami kaysa sa akin. I wish I could help. Aniya. You can but I don't understand if you don't want to. Nakonsensya siya. Ang tagal na nilang magkaibigan ni Martin. Ang dami na nilang pinagsamahan. Kung tutuusin ay maliit na bagay lang hinihingi nito sa kanya. It was just sperm for goodness sake. Pero parang hindi siya komportable sa ideya magkakaroon siya ng anak sa babaeng gusto sana niyang maging kanya pero hindi maaari. I better get going. Baka mag-alala si Charlene. Sinabi ko na magkasama tayo pero alam mo naman yon. Paalam nito. Sige, sabay na tayo. I need to get back to my place too. Marami pa akong aasikasuhin doon. Habang binabaybay niya ang daang maghatid sa kanya pabalik sa Quezon City, ay abala siya sa pag-iisip. Was he letting his friend down? Was he making too big deal out of the whole thing? Hindi niya alam ang sagot, and it was too damn frustrating for him to be so indecisive. Hindi makapaniwala si Charlene habang tinititigan niya ang test strip. Baka kasi hallucination lang iyon, bunga ng matinding pagnanais niyang makita ang paglabas ng dalawang guhit. Hindi siya nakontento. Binuksan niya ang isa pang pakete ng test kit. Talagang dalawa ang binili niya. Paniguro kung sakaling magkamali siya. Ilang tensyonadong minuto ang lumipas. Kapag kuha ni isang malaki na tili ang kumawala mula sa kanya. Ilang araw nang mabigat ang pakiramdam niya. Hindi rin dumarating ang period niya sa pet siyang inaasahan niya. Hindi niya binanggit kay Martin na delayed siya. Ayaw na niyang paasahin ito dahil katulad niya, alam niyang sawang-sawa na ito na ma-disappoint. Pero kanina ay hindi na siya nakatiis. Alam niya na kahit magpositibo ang resulta ng home pregnancy test kit, ay kakailanganin pa rin niyang magpa-test uli sa doktor nila. Pero mas gusto niyang malaman sa bahay pa lang kung pumalya ba uli sila kaysa iyong doon pa nila iyon matutuklasan sa klinika. Kaya bumili siya ng pregnancy test kit. At ng mga sandaling iyon ay hindi halos niya mapaniwalaan ang resulta. They had taken the next step. Nagpasya sila ni Martin na gumamit ng sperm donor. It was a difficult decision to make but in the end, they decided it was worth a try. Sa ganoon, kahit paano ay mayroon na sa kanila ang kadugo na magiging anak nila. Hindi rin siya mawawalan ng tsansang maranasan kung paano magbuntis at magluwal ng sanggol. May ibinigay sa kanilang listahan ng mga donors na pwede nilang pagpilian. Di umano ay na-screen ng mabuti iyon para maging malapit-lapit kay Martin ang itsura ng mga donors na pagpipilian nila. They were assured that those candidates are healthy and of sound mind. Isang donor ang paulit-ulit na binabalikan ni Martin ang profile. Maganda ang background nito at ayon sa medical history nito ay walang deadly na sakit sa pamilya nito na maaari nitong ipasa sa magiging anak nito. Ilan pang mga donors ang pinagpipilian nila pero sa dakong huli ay sinabi ni Martin na ang gusto nito ay iyong may profile na binabalik-balikan nito. Binasa rin niya iyon ng ilang beses ang profile nun. Kung ganoon na wala naman siyang mapipisil sa ibang mga kandidato ay umayon na lang siya sa kagustuhan ng asawa niya. 2 attempts ang kinailangan nila para masigurong magbubuntis siya. And she could hardly wait to share the good news with her husband. Sa wakas ay may masayang balita na siyang maihahayag dito.
Nasa ibaba si Martin. Kausap nito si Chito na kani-kanina lang dumating. Malamang na mamaya pa aalis ang kaibigan nito. Hindi na yata niya mahihintay na umalis si Chito. Nagmamadaling lumabas siya ng banyo. Kulang na lang itakbuhin niya ang hagdan sa pagmamadali niyang makababa. Naalala lang niya na may precious cargo na siya ngayon kaya kailangan niyang maging maingat sa pagkilos. Martin! Kumatok siya sa pinto ng den kung saan naroon ang dalawa. Naudlot ang pag-uusap ng mga ito. Is something wrong? Tanong agad ng asawa niya. Umakma itong lalapit sa kanya. Ngumiti siya. Nothing's wrong. In fact, everything is so right. Hindi na siya nakatiis. Sinugod niya ito ng yakap. Ano nangyari? Halatang naguguluhan tanong nito. Banayad siyang inilayo nito. Tell me. Magiging daddy ka na. Masayang bulalas niya. What? Namimilog ang mga matang sambit nito. Nag-pregnancy test ako. 2 beses. Positive ang resulta. Buntis ako, Martin. Buntis ako. Gusto niya magtatalon sa tuwa. Pero pinigilan niya ang sarili. Are you sure? Really? Kagaya niya, tila hirap si Martin sa paniwalaan na iyon. 2 beses nga ako nag-test, sabi niya. Oh my. Usal nito, kinarga siya nito at inikot-ikot. This is so great. I guess congratulations are in order. Nun lang nagsalita si Chito. Nun lang din niya naalala ang presensya nito. Ibinaba na siya ni Martin kapag kwan ay humarap ito sa kaibigan. Inabot nito ang kamay ng kaibigan na nakalahad dito at mahigpit itong niyakap. Thanks. Thank you so much, my friend. May igting sa tinig na wika nito. Nagtaka siya sa ikinilos ng asawa niya. Masyado naman yatang maalab ang pasasalamat ng asawa niya kay Chito. It was a simple congratulations. Ipinaglagay na lang niya na masyado lang emosyonal si Martin dahil sa wakas magkakaroon na ng katuparan ang matagal na nilang pinapangarap. Chito felt as if giant hand were squeezing his throat as he gazed at his friend's wife. Gumawi sa tiyan nito ang kanyang mga mata. Parang hindi siya makapaniwala na sa loob niyo ni naroroon ang pinanimula ng supling na kalahati ng DNA ay nagmula sa kanya. Kung sana lang ay... Ipinilig niya ang kanyang ulo. Hindi na mangyayari kahit kailan ang gusto niya. Charlene could never be his and he could not be the father of the child she was carrying, even if biologically it was his. Na kay Martin na ang karga lang na iyon. Sa pagdaan ng mga taon ay gusto niyang isipin na nagawa niyang kontrolin ang kanyang emosyon na nagtagumpay na siyang pigilan anuman ang nadarama niya para sa asawa ng kaibigan niya. He kept his distance. Naglagay siya ng makapal at mataas na pader sa pagitan nila at ni Charlene. He also stayed away from Martin as much as possible and he tried to find someone who could take Charlene's place in his art. Ilang babae na rin ang nagiging girlfriend niya. Dangan nga lang at hindi gaano nagtatagal ang relasyon niya sa mga iyon. Ngayon ay para namang dinudurog ang puso niya dahil sa tagpong nasasaksihan niya. Kitang-kita niya ang tuwa ng mag-asawa. Si Martin ay parang maiiyak pa. Nang tumingin ito sa kanya ay nag-uumapaw sa pasasalamat ang mga mata nito. At silang dalawa lang, kakontsaba ang pinsan nito ang nakakaalam nito. Charlene was inseminated with his sperm. Mas gusto ko sana na huwag nang ipaalam sa kanya na ikaw magiging donor, sabi ni Martin. I don't want her to feel uncomfy in your presence. Heck, I don't want to feel uncomfortable whenever you see. Sa issue na iyon ay tila pareho ang pananaw nila ng kaibigan niya. Kahit siya hindi niya na naising ipaalam pa kay Charlene na siya ang ama ng batang dinadala nito. Baka hindi niya kayanin. Being a sperm donor was a far cry from having a sex with a woman. But for him, there was still something intimate about creating a baby together. Kung wala siyang pagtingin kay Charlene, ay baka hindi ganon na magiging pakiramdam niya.
But he knew and loved the woman whose egg was supposed to combine with one of his regless to make a baby. Nababahala siya na baka hindi niya magawang maging impersonal dito. Kaya inayunan na lang niya ang sinabi ni Martin na mas mabuti kung hindi na lang malaman ng asawa nito na siya ang ama ng bata. Sa pinsan nitong doktor sila medyo nagkakaroon ng problema. Natural na hindi ito sumang-ayon. Maaaring manganib ang reputasyon at ang lisensya nito bilang doktor kapag natuklasan ni Charlene ang gagawin nilang panlilinlang dito. But Martin argued that all his wife wanted was to have a baby. Handa na nga raw mag-ampon si Charlene kung iyon lang ang tanging paraan para mag-anak ito. Isa pa, anonymous naman ang mga sperm donor at nananatiling anonymous sa mga iyon kahit mabuo ang bata. Kaya ano man ang diferensya kung hindi nila ipapaalam kay Charlene kung sino magdodonate ng sperm na gagamitin nito. Tumagal ang debate. Kung hindi siguro ito kamag-anak ni Martin at hindi alam ang pinagdaraanan ng kanyang kaibigan, ay malabong pumayag ito sa nais nilang mangyari. It took a lot of convincing but in the end, Martin was able to persuade his cousin to go along with what he wanted. Front lang ang profile ng donor na ipinakita ni Martin sa asawa nito. Ang totoo ay siya ang taong iyon. Those are his credentials that were written in the profile. May mga iniba lang doon na mahalagang impormasyon na pwedeng pagkakakilanlan sa kanya. That file was needed for the clinic's purposes. Charlene should never find out about the donor's identity. There would probably be hell to pay if she did. Ngayon ay nakikita na niya ang pangunang bunga ng mga pangyayari at aminado siyang nahihirapan siya sa epekto niyon sa kanya. Nakikisalo naman siya sa kaligayahan ng mag-asawa pero hindi rin niya maiwasang makaramdam ng parang may inagaw sa kanya. Dapat na rin siguro ako magkapamilya, sabi niya sa sarili. Pero napailing din siya. Hindi niya ma-imagine na may babae siyang gugustuhin pakasalan. The only woman he would want to have in his life was already taken. Pero umaasa siya na makakatagpo siya ng isang babaeng pwedeng pumalit kay Charlene sa puso niya. Pero sa ngayon ay hindi niya nakikita ang sarili na humaharap sa dambana. Not anytime soon. So ngayon ay kontento siya sa mga mabababaw na relasyon. He was not a monk after all. Seeing his friend's happiness should make up for whatever was upsetting and hurting him at that moment. Ang mahalaga ay napasaya niya ito kahit ang kapalit niyon ay ang pansarili niyang kapayapaan. Mamaya-maya ay nagpaalam na siya para magkaroon ng mga ito ng pribadong selebrasyon. Ngayon ka pa aalis, magsa-celebrate kami. Tigil sa kanya ni Martin. Dito ka na maghapunan. It would be a very special one. No thanks, I have someone I need to see. Pagdadahilan niya, saka siya nagmadaling umalis. Parang sasabog ang dibdib niya at ayaw niya makahalata pa ang kaibigan niya na may iniinda siya. Mabilis na dumaan ang mga araw. Napangiti si Charlene nang isuot niya ang pants niya at matuklasan niyang masikip na iyon. Mga ilan na siya ng maternity dress sa susunod na mga buwan. Patunay lang iyon na malapit nang magkaroon ng katuparan ang pangarap nilang magkaanak ni Martin. Soon, she would be holding her baby in her arms. Nai-imagine pa lang niya iyon ay parang maiiyak na siya sa sobrang ligaya. May schedule siya ng check-up sa doktor niya. Tamang-tama, pagkagaling niya roon ay tutuloy siya sa department store para bumili ng mga maternity dress. Dapat ay kasama niya sa check-up niya si Martin pero nasa Cebu ito. May i-inspection itong site at mamayang hapon pa ang balik nito. She would just prepare a special dinner for him. Nagbihis na siya saka siya tumawag ng taxi. Sa klinika na siya tumuloy. Doon ay natuklasan niya na maayos naman ang lahat. The pregnancy was coming along as expected. Malakas ang tibok ng puso ng bata na nasa sinapupunan niya at nasa mabuting kalagayan naman daw ito. Tumuloy na siya sa department store pagkagaling sa doktor. Nawili siya sa pamimili. Hindi lang ng maternity clothes, kundi pati na rin ang ilang gamit para sa bata. Hindi pa nila alam kung babae o lalaki ang baby, kaya hindi na muna siya namili ng damit.
Hapon na nang matapos siya. Sumaglit lang siya sa grocery para sa mga ingredients ng espesyal na hapunang balak niyang ihanda para kay Martin. Pagkatapos ay nagtaksi na uli siya pa uwi. She got home with plenty of time to spare. Nagpasya siyang mahiga muna para makapagpahinga. Extra ang pag-aalaga niya sa sarili. Ayaw niyang may mangyaring kahit ano sa batang nasa sinapupunan niya. Marahil sa pagod ay hindi niya namalayang nakatulog siya. Nang magising siya ay papadilim na. Napabalikwas siya ng bangon. 5:00 na ng hapon na dating sa Maynila ng company plane na sinasakyan ni Martin. Malamang ay nakalapag na iyon. Her husband would be home soon. Nagmamadali na siyang bumangon. May oras pa para mailuto niya ang hapunan nila ni Martin. Naudlot ang pagbahangos niya patungo sa kusina nang tumunog ang telepono. De La Paz Residence, good evening. Sagot niya rito. Si Mrs. Charlene De La Paz ba ito? Anang nasa kabilang linya. Ito nga, sino to? Si Ben to, Ben Gomez. Oh, Ben, ikaw pala. Kilala niya ito. Head ito ng Human Resources Department ng kumpanyang pinapasukan ni Martin. Ilang beses na niya ito nakakwentuhan sa company parties at outings. Kamusta ka na? Mabuti naman. Natigilan si Charlene. Para may kakaiba sa boses ng lalaki. Napatawag ka. Is something wrong? Tanong niya. Charlene, kasi... Bigla siyang dinagaan ng kaba. He sounded odd. Ben, anong problema? Pinilit niyang pakalmahin ang kalooban niya nang nakakaamba na ang magpanik. Ang higpit-higpit ang pagkakahawak niya sa telepono. Yung eroplanong sinasakyan ni Martin, halos hindi na niya naririnig ang ibang sinasabi ng kausap niya. The words plane and crash kept echoing in her ear. Undershock din siguro siya dahil parang hindi magawang iproseso ng utak niya ang mga impormasyong natatanggap niyon. Charlene, nandyan ka pa ba? Untag ni Ben sa kanya. Oo. May darating dyan ng mga tauhan ko, sina Roger at Marian. Kung gusto mo, sasamahan kinala dyan o kaya ay sumama ka sa kanila. We are still waiting for some confirmation as to what really happened. Oo, iyon lang ang naisagot niya. Ayaw talagang gumana ng utak niya. Charlene, hang in there. Parating na sina Roger. Dapat ay ako nang pupunta pero kailangan ko rin makipag-coordinate sa pamilya ng iba pang lula ng company plane. Isang ungulang kumawala mula sa kanya. Katunog iyon ng isang hayop na nasugatan. Charlene, please, magpakatatag ka. Let's hope for the best. Hindi na niya narinig ang iba pang sinabi nito. Ibinaba na niya ang telepono. Napasandal siya sa pader at padaus-us siyang napaupo sa sahig. There, she curled up into a ball. Bumaksak daw sa karagatan ng eroplano sinasakyan ni Martin. Mga 10 minuto raw pagkatapos mag-take off ay nagradyo sa tower ang piloto. May naka-enkwentro raw ito na turbulence. Habang kausap nito ang air traffic controller ay sinabi nito na nawalan nito ng kontrol sa eroplano. Napipinpoint ang lokasyon ng kinaroroonan niyon base sa coordinates sa ibinibigay ng piloto. May natagpo ang wreckage. Parang bomba iyon na pinasabog sa kanya ni Ben. Nag-shutdown ang utak niya pagkarinig sa mga sinabing iyon. An image of Martin floating among the wreckage flashed in her mind. Kasabay niyon ay ang pagtago sa dibdib niya ng hapding katulad siguro ng pagsaksak doon ng malalim na kutsilyo. No, sigaw niya sa kanyang isip. Walang pwede mangyaring masama kay Martin. Not now. Not when their dream of starting a family is about to be fulfilled. Charlene, napakislot siya nang may pumatak at tumapik sa balikat niya. Nang makita niya ay si Chito agad ang nag-iinit ng suldok ng mga mata niya. Pero pinigilan niya ang pag-iyak. Ano ba magagawa niyon? May babalik ba niyon ang buhay ni Martin? Nakaupo siya sa unahang puyo ng kapilyang pinakabuburulan ng labi ng asawa niya. The casket was closed. Natagpuan agad ang lahat ang lula ng eroplano. Walang nakasurvive ni isa man sa mga ito.
Ayon sa preliminary investigation, nagkaroon ng short circuit sa electrical system ng eroplano. There was an explosion and that plane plunged into the sea. Martin's body was badly burned. Dahil doon kaya kinailangang isara ang kabaong nito. Sa halip ay isang naka-frame na larawan na lang nito ang inilagay sa ibabaw ng casket. Halos araw-araw ay nandoon si Chito. Iyon ang huling gabi ng burol ni Martin kaya malamang ay maglalamay ito. Naupo ito sa tabi niya. "Kumain ka na ba?" tanong nito. "Kanina, sumubo ako." "I hate to say this but you should eat more. Hindi dapat na sumusubo ka lang." "Sa ngayon ay yun lang ang kaya ko." Aniya, mabuti nga't nakakain pa siya kahit paano. Kung hindi lang sa batang dinadala niya, ay baka hindi na siya kumain ng kahit ano. The pain inside her was tearing her apart. Hanggang sa mga sandaling iyon ay hindi niya mapaniwalaan na wala na si Martin. Ang lupit naman ng tadhana. Kung kailan pa malapit nang matupad ang mga pangarap nila, ay saka pa kinuha sa kanya ang asawa niya. Naramdaman niya ang pagdantay ng mga kamay ni Chito sa balikat niya. "Kaya mo yan, lakasan mo lang loob mo." Pagpapalakas ng loob nito, impit na hikbi lang ang ginagawa niya na itugon sa mga sinabi nito. Gustong-gusto ng yakapin ni Chito ang naghihinagpis na si Charlene. He longed to comfort her but he needed to control his urge to do so. May hangganan ng pag-along dapat niyang ibigay dito at lagpas-lagpas doon ang gusto niyang gagawin. Nahihirapan siya makita nagkakaroon ng babae noon, paman ay may malaking puwang nasa puso niya. Idagdag pa ang matinding sama ng loob na nararamdaman niya dulot ng bigla ang pagpanaw ng matalik na kaibigan niya. "Martin, man, you sure picked a lousy team to die. Bakit naman kung kailan matutupad na sana ang pinakamimithi ng mga ito ay saka pa ito nawala?" Umupo siya sa tabi ni Charlene. Hindi na siya nakatiis. Kinabig niya ito para aluin. Para naghahanap ito ng masasandalan. Isinubsob nito ang mukha sa dibdib niya. Panay naman ang paghaplos niya sa ulo nito. "Kaya mo yan. Lakasan mo ang loob mo." Pagpapalakas niya ng loob nito. Ngaling-ngaling ikulong niya ito sa kanyang mga bisig. She needed comfort and he would be the one to give it to her. Kahit dun man lang ay mapakita niya rito na hindi ito nag-iisa. Bumuntong hininga siya. "I'm sorry, Martin. I just couldn't help it. I hope you understand." Aniya sa isip. Siguro kailangan niyang kontrolin ang sarili para huwag siyang lumampas sa nararapit lang niyang iakto kay Charlene, lalo na sa mga panahong nagluluksa ito. Pinilit bumangon ni Charlene. Lagpas 12:00 na ng tanghali at hindi pa siya kumakain. Kailangan niyang kumain kahit para man lang sa batang nasa sinapupunan niya. For a moment there, she resented the baby inside her. Dahil dito ay hindi niya magawa mga gusto niyang gawin. At ano bang gusto mong gawin, Aber? Wala siyang ibang nais gawin kundi ang mahiga at ipikit ang kanyang mga mata kahit hindi naman talaga siya inaantok. Hindi niya mapaniwalaan na nakalipas na ang pa 40 days si Martin. Gano'n na pala katagal na wala na ang kanyang asawa. Pero ang sugat na nilakhanin sa puso niya, sariwang-sariwa pa na tila ba kahapon lang nangyari ang trahedya. Sa nakalipas na mga araw, tuwing ipipikit niya mga mata, hiling niya na sana ay hindi na siya muling dumilat pa. Hindi na niya gustong magpisan pa ang kanyang mga umagang puno ng kahungkangan at pangungulila para sa kanyang asawa. Gusto niyang mamatay, wala nang saysay na mabuhay pa siya. Then, the baby in her womb stirred. Parang ipinapahiwatig nito sa kanya na hindi siya nag-iisa. Naroon ito para hangarin niyang mabuhay pa sa kabila ng nangyari. Bumalong ang mga luha mula sa mga mata niya. Bigla siya na guilty na tila nakaligtaan na niya ang bata sa sinapupunan niya. Pero sa totoo lang, na mga sandaling iyon, wala siyang lakas para paglabanan ng sakit na umaalipin sa kanya. She felt so lost without Martin. May insurance sa kanyang asawa, may savings din ito at shares of stock sa pinapasukan nitong telecommunications company. Sa ngayon ay hindi niya kailangang problemahin ng pera. Hindi niya kailangang pilitin ang sarili na magtrabaho para mabuhay sila ng bata sinapupunan niya.
May mga kamag-anak at kaibigan siya nakikirami sa kanya. Pero gaya ng sinasabi ng marami, ang mas mahirap na panahon para sa isang namatayan ay yung kapag natapos na ang mga seremonya. Doon nadarama ng naiwan ng yumaong matinding bigwas ng kalungkutan. Kung may kailangan ka, magsabi ka lang. Iyon ang madalas na sabihin ng mga ito sa kanya. Pero ano bang pwede niyang hingin sa mga ito? Ang kailangan niya ay si Martin at hindi naman maibibigay ng mga ito sa kanya ang kanyang asawa. Life goes on, pero aminado siya na napakahirap para sa kanya na gawin iyon. Kaya nga hayon siya, nakahiga pa rin sa kama kahit katanghali ang tapat na. Kahit ang simple mga bagay na tulad ng pag-aayos ng kanyang sarili, pagluluto at kahit nga ang pagkain ay wala siyang ganang gawin. Napipilitan lang siya na magpunta sa klinika para sa check-up niya. She wanted the baby very badly. Yes, pero inaasahan kasi niya noon na magkasama sila ni Martin sa pagpapalaki niyon. Kailangan niya ng sapat na panahon para makabawi. If only the pain would subside even just a bit. Pinilit niyang tumayo pero wala siyang lakas para tumayo. And then her head started spinning. Hilong-hilo siya. Pakiramdam niya ay nakasakay siya sa tsubibong ang bilis-bilis ng ikot. Pumikit siya at hinintay niyang lumipas ang pagkahilong iyon. Pero parang lalo pa yung lumala. She groped for her phone. Kailangan na yata niyang humingi ng tulong dahil parang hindi niya kakayanin bumangon. Mabuti na lang at nasa tabi lang niya ang cellphone niya. Pinindot niya ang contacts icon para siyang naduduling. Hirap na hirap siyang basahin ng mga pangalan doon dahil parang nagdidikit-dikit ang mga letra. Nang maaninag niya ang pangalan ni Chito ay saglit lang siyang nag-atubili bago niya pinindot ang call button. How is she? Tanong agad ni Chito sa doktor na tumingin kay Charlene. Abot-abot ang pag-aalala niya. Kanina, pagdating nila sa emergency room ng ospital, ay pinalagyan agad nito ng swero si Charlene. Kinunan nito ng BP, sinilip ang mga mata nito pati ang kulay ng gilagid nito. All the while, Charlene was mumbling incoherently. Kinailangan nitong i-admit. Tinanong siya ng doktor kung sinong OB-GYN nito. Sinabi niya na si Dr. Perez. Ang problema, hindi niya alam kung anong numero nito. Sinabihan siya ng doktor na subukan niyang kontakin si Dr. Perez at ang magkausap ang mga ito. Idiniretso na sa isang pribadong kwarto si Charlene. Nang malaman ng doktor na ang next of kin nito ay isang tiyahin na nasa probinsya pa, ay nag-atubili ang doktor. May mga test daw kasi na kailangan gawin pero dapat ay may consent iyon ng pasyente o kaya ay ng next of kin ng mga ito. Ipinagpaliban na lang daw muna ng mga iyon habang hindi nagkakamali ang pasyente. Sinuri pa uli ng doktor nang nasa kwarto na ito. Kapag kuwani may isinusulat ito sa chart. Nang matapos ito ng pagsusulat ay saka niya inusisa ito tungkol sa kalagayan ni Charlene. She is dehydrated. Parang anemic din siya base sa kulay niya. Kukumpirmahin ng CBC ang bagay na iyon. Hindi maganda iyon para sa isang kalagayan niya. Naihilamos niya ang palad sa kanyang mukha. How could you hate and have let her down like this, Martin? Himutok niya na parang maririnig siya ng namayapang kaibigan. Nang mailibing si Martin, pinili niyang dumistansya kay Charlene. Hindi siya sigurado kung kaya niyang panghawakan ang kontrol niya, lalo na't nahihirapan siyang makita na nahihirapan ito at nasasaktan. Mahal at nirerespeto niya si Martin. He would never do anything to discredit his friend's honor and memory. Kaya hindi siya dapat maglalapit kay Charlene sa panahong hindi pa niya gaanong kontrolado ang kanyang emosyon. Mahina pa ang kontrol niya dahil siya man ay nagluluksa rin. Ang plano niya, kapag nakabawi na siya kahit paano sa pagluluksa at matatag na ang kanyang kalooban, saka niya kukumustahin si Charlene. Hindi niya inaasahan na aabot sa ganito ang pangyayari. And now, he felt double guilty for letting her down at the time she needed him the most. He shuddered when he recalled the phone call he received from her. Hindi nga niya mapaniwalaan nung una na si Charlene ang tumatawag sa kanya. Hindi rin niya gaanong maintindihan ng mga sinasabi nito. Noong una ay inakala niya na lasing ito. Paulit-ulit kasi nitong sinasabi na nahihilo ito.
Hindi na niya hiningi ang kompletong detalye. Inalam lang niya kung nasa bahay ba ito at pagkatapos ay dali-daling tumuloy na siya roon. Kailangan niyang sirain ang isang bintana para siya makapasok. Natagpuan niya ito sa kwarto. She was barely coherent. Pinangko niya ito at dinala na sa kanyang sasakyan. Isinugod niya ito sa pinakamalapit na ospital. "What have you been doing to yourself, Charlene?" Usal niya sa isip habang nakatunghay na natutulog sa babae. Ang lalaki nang inihulog ang katawan nito. Her hair was stringy. There were dark circles under her eyes and she looked so pale. Nakakapag-alala ang kalagayan nito lalo na at buntis ito. Kailangan siya nito. Hindi niya ito pwedeng pabayaan lalo na at wala itong ibang na maaasahan. Nakahanda siyang tiisin ang kahirap na kakaharapin niya sa kaalamang napakalapit sa kanya ng babaeng pinakamamahal niya. Pero hindi niya pwedeng sabihin dito na naroon lang siya at lihim na nagmamahal dito. Kung kinakailangang kanduduhan niya ang puso niya, ay gagawin niya. He needed to make sure she would be alright. Ang maituturing na pinakamalapit na kamag-anak nito ay ang tiyahin nito na nasa probinsya pa nakatira. Hindi close ang dalawa. Ayon kay Martin, nag-iisang kapatid di umano ng ina ni Charlene ang naturang tiyahin. Ang mga magulang nito ay naghiwalay nung nasa high school ito. Namatay sa aksidente ang ama nito, samantalang ang ina nito ay nasa Amerika na. Ayon sa pagkakaalam niya ay may bago na itong pamilya roon. Basically, Charlene had no one to look after her, except him. Easy, does it? Ingat na ingat si Chito sa pag-alalay kay Charlene sa pag-upo nito. Pangatlong araw na nito sa ospital at malaki na ang ibinuto ng kalagayan nito, pero halata pa rin ang panghina nito. Nakaugnayan na nila si Dr. Perez. Nakikipag-coordinate ngayon ng espesyalista sa doktor na tumitingin kay Charlene. Tama ang initial diagnosis ng doktor sa ospital na iyon. Anemic at medyo malnourished daw ito. Kailangan daw siguruhin niya na tuluyan ng bubuti ang kalagayan ni Charlene. Na magawang maupo ni Charlene ay ipinatong niya sa harap nito ang tray na naglalaman ng pagkain. Isang baso ng orange juice, isang saging, pritong itlog at sinangag ng laman ng tray. Napangiwi ito pagkakita sa nasa tray. "Ang dami," komento nito. "Kailangan yan para lumakas ka," sabi niya. Umupo siya sa gilid ng kama. "You need to get stronger." Natahimik ito. He could sense her profound sadness. Inabot niya ang dalawang kamay nito at masuyong ginagap ang mga iyon. "Look at me, Charlene," saad niya. "Look at me," ulit niya nang hindi ito sumunod sa kanya. Nang tumingin ito sa kanya ay kitang-kita niya sa mga mata nito ang pagsukot kawalang hangarin ng buhay. Tila may malaking kamay na mahigpit na sumasakal sa puso niya. Kung pwede lang niyang akuin ang ibang paghihirap nito, ginawa na niya. Bumuntong hininga siya at pilit na hinamig ang mga sarili. "Hindi mo man lang ba inaalala yung dinadala mo?" Banayad na tanong niya rito. Ilang ulit itong lumunok, tila nagpipigil ng iyak. "Akala ko ba gustong gusto mo magka-baby?" Masuyo uling dugtong niya. Tuluyan ang bumalong ang mga luha mula sa mga mata nito. "Hindi ito ang inaasahan ko," paputol-putol na sabi nito. "Gusto ko mag-anak, oo. It is something that I wanted with my whole heart. Pero iniisip ko na magkatuwang kami ni Martin sa pagpapalaki na magiging anak namin. I thought we would be sharing the joys and hardships of being parents together. Hindi ganito na mag-isa ko." Tuluyan na ito napahagulhol. Hinila niya ito ng mahigpit at niyakap. "It's okay," usal niya habang hinahagod ang likod nito. "No, it's not. It's never going to be okay. Wala na si Martin." Lalo lumakas ang paghikbi nito. "You still have the baby. Kahit para man lang sa kanya ay subukan mong lumaban, Charlene. I'm sure it's what Martin would want you to do." Hindi ito sumagot. Patuloy lang ito sa pag-iyak. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya habang yakap niya ito at pinipilit aluin.
Ang isang parte niya ay inaalo ito bilang naiwan ng may namayapang best friend niya at ang isang parte niya ay inaalo ito dahil hindi niya kayang makitang nahihirapan ito dahil mahal niya ito. Mahalaga ito sa kanya higit pa sa inaakala nito at masakit para sa kanya na nakikita ito na unti-unting kinakain ng sakit na nararamdaman nito. Kung pwede lang niyang akuin ang lahat ng sakit na iyon, gagawin niya. Huwag lang itong mahirapan. Hindi bali nang madagdagan ng sakit na nararamdaman niya habang nakikita kung gaano nito kamahal ang kaibigan niya at kung gaano kaimposible na mahalin siya nito kahit katiting lang. Kakayanin niya iyon para dito. Tahan na, Charlene. Things would turn out alright in the end. You'll see. Nandito ako. Tutulungan kita. Ano bang pwede mong maitulong? May sariling buhay ka. I'd gladly put my life on hold to be able to help you. Marami akong pwedeng maitulong if only you would let me. And yeah, for starters, how about if you stay at my place for a while? No, inaasahan na niya ang pagtanggi nito. Look, Charlene, sa kalagayan mo ay hindi ka dapat nag-iisa. Kahit maid man lang ay dapat na may kasama ka. Naghahanap nga sana kami ni Martin pero gusto niya ay maskin mabuti ang magiging maid namin. Bumuntong hininga siya. Pwede siguro niyang ipahiram dito ang kawaksin niya. May edad na iyon at matagal-tagal na rin sa kanya. Pero parang hindi lang katulong ang kailangan ni Charlene. It looked like as if she really needed someone to look after her until she got back on her feet again. At wala siyang maisip na pwedeng gumawa niyon kundi siya. Mahal niya ito at nakasisiguro siyang aalagaan niya ito. Hindi naman kailangang malaman ni Charlene kung bakit niya gagawin iyon. Hindi ka dapat mag-isa sa mga panahong ito. Giit niya. You heard what the doctor said. Anemic ka. Kailangan mo rin magpahinga. Parati nga ako nagpapahinga. Anito. It's not enough, obviously. It's basically, you need someone to look after you. Kung hindi mo gustong tumira sa bahay ko, ay ako ang titira sa bahay mo. No! Maigting natanggi nito. Charlene, look! Pakiramdam ni Charlene ay hinang-hina siya. Kasalanan niya iyon. She had been neglecting herself. Nagigilty rin siya sa pagpapabaya niya sa sarili niya sa kabila ng kalagayan niya. Tama si Chito nang sabihin nito na kailangan niya ng titingin sa kanya. But she didn't want to be a burden to anyone. Kung hindi mo gustong tumira sa bahay ko, ay ako ang titira sa bahay mo. Sabi nito. Gano'n na lang ang pagtutol ng kalooban niya. Hindi ang ideyang sasamahan siya nito ang tinututulan niya, kundi ang pagtira nito sa bahay nila ni Martin. Ang totoo, gusto niyang makaalis doon. Bawat sulok kasi ng bahay nila ay nagpapaalala sa kanya kay Martin. Parang sakal na siya sa mga alaala. Kailangan kong umalis ng bahay. Pag-amin niya. I can't stay there. Kung ganon ay sa bahay ka muna. Nandun naman si Manang Aida. Sabi ni Chito. Pero, please let me do this. Hindi lang naman ikaw nahihirapan sa pagkawala ni Martin. Napatingin siya rito. Noon lang niya naisip na ito man ay nawalan at nagluluksa. Sa palagay ko ay hindi magugustuhan ng kaibigan ko kung pababayaan lang kita. So please, let me help. Hindi lang ito para sa'yo, kundi para na rin sa akin. Ayoko maging abala sa'yo. Hindi ka magiging abala. Giit nito. Kung sa tingin mo ay hindi ako magiging pasanin, hindi ka magiging pasanin. Sabad nito. Okay. Good. Tila nabaunutan ng tinik ang dibdib ng pumayag siya. Rest, good food, peace of mind. Iyon ang mga bilin ng doktor kay Charlene nang i-discharge na siya sa ospital. Si Tito na ang nag-asikaso ng lahat. Ayaw nitong sabihin sa kanya kung magkano ang inabot ng bill niya sa ospital. Kagaya ng napagkasunduan nila, sa bahay na nito siya tutuloy pagkagaling niya sa ospital. Ipapalinis na lang nito ang bahay nila ni Martin habang hindi siya umuwi roon. Itinuloy siya nito sa isang kwarto.
bago ang kortina at bedlines doon. Nakaalalay rin kaagad sa kanila ang kawaksi nitong si Manang Aida. Malaki na ang inilakas ng katawan niya pero may mga pagkakataon pa rin na bigla na siyang nahihilo. Nagawa na ng ilang test ang mga batang dinadala niya. So far, so good. Wala namang natuklasang kahit anong abnormalidad dito. Sana lang ay hindi talaga ito maapektuhan ng pagpapabaya niya. Magpahinga ka muna, sabi nito pagkatapos siyang alalayan papunta sa kama. Mamaya ay magpapaakit ako ng makakain. Tumangulang siya. Wala siyang masabi sa ginagawa nitong pag-aalaga sa kanya. Nahihiya siya rito pero panay ang git nito na huwag siyang makakaramdam ng ganon dito. Iginala niya ang paningin, maaliwalas ng silid. Under normal circumstances, she would probably find the room cheery and bright. Pero sa mga panahong iyon ay parang shades of gray ang lahat ng tingin niya sa kanyang paligid. May mga kailangan lang akong i-check sa office. I'll be downstairs, ani Chito. Please, do whatever you need to do. Ang laki na ng nagiging abala ko sa'yo. Usal niya. She felt like crying. Pakiramdam kasi niya ay pabigad siya sa mga tao. Kung hindi nga lang sa dinadala niya sa sinapupunan niya, ay gugustuhin na lang niya na sumama kay Martin. Huwag ka mag-isip ng ganyan, sabi nito. Umupo ito sa gilid ng kamang pinagdalhan nito sa kanya. Inabot nito ang isang kamay. Listen to me. You just concentrate on getting stronger. Iyon ang importante sa ngayon. Hindi ka abala sa akin. Malamlam ng ngiti ang sumilay sa mga labi niya. I'll be cramping your lifestyle. Salungat niya rito. You won't? As if naman napaka-bohemyo ng lifestyle ko. I'm here if you need me. Huwag ka mag-aatubiling sabihin sa akin kung may kailangan ka, okay? Mataman siyang pinagmasdan nito. Okay? Ulit na ito nang hindi siya sumagot. Okay. Now, wait here. Naghahanda na ng makakain mo si Manang Aida. Ako naman ay may titingnan lang sa email ko. Sandali lang yon. Go ahead, anya rito. Hinaplos pa nito ang pisngi niya bago ito umalis sa kanyang tabi. Nang sumara na ang pintong dinanaanan nito ay napabuntong hininga siya. Would the heaviness in her heart ever be lifted again? Ang madilim na kapaligiran niya ay liliwanag pa ba? Parang hindi na. Tears speed through her closed eyelids. Maya-maya pa ay hindi na siya nakatiis. Napahagulhol na siya. She felt so alone. Parang lahat ng rason niya para mabuhay ay naglaho na. Kahit ang batang dinadala niya ay tila hindi sapat na rason para mabuhay siya. Sumubsob siya sa una niya at umiyak siya ng umiyak. Halos wala ka namang kinain. Banayad na sita ni Chito kay Charlene. Bakas ang pagkadismaya sa anyo nito habang nakatingin ito sa tray na iniakyat at para sa kanya ni Manang Aida kanina. Sotanghon na may sabaw ang laman yon. May tortang talong at kanin na kasama yon. Halos hindi niya nagalaw ang mga pagkain. Tuwing susubo siya ay parang may humaharang na kung ano sa lalamunan niya. Wala rin siyang malasahan. Busog na ako. Oh no, you don't. You're not going to give me that reason again. Kahit ibon na hindi mabubusog sa kinain mo. You have to eat. Umupo ito sa tabi ng kama. Saka nito inabot ang mangkok na naglalaman ng sotanghon. Oh no, you don't. Paggaya niya sa sinabi nito. You are not going to feed me. Watch me. Anito bagaman ngumiti ito para siguro ipakitang hindi nito maiinis sa kanya. Come on, you need to eat. Paano ka lalakas kung hindi ka kakain na, Ber? Habang nagsasalita ito ay kumukutsara ito sa mangkok. Open up, anito. But, eat, utos nito. Napilitan siya na ibuka ang bibig. She almost choked on the food but she managed to swallow it. See? You can do it, anito. Ayoko na. Ano? Wala akong naririnig. Oh, heto pa. No! Hindi nito pinansin ang pagtanggi niya. Open up. Muli ay napilitan siyang isubo ang laman ng ininumang nitong kutsara sa kanya. Chito, this is ridiculous. I can feed myself, you know.
Protesta niya pagkatapos niyang lunukin ang isinubo nito sa kanya. "Aber, ipakita mo na sa akin na kaya mo nang kumain nang hindi kita sinusubuan." Hamon nito sa kanya. Ipinaikot niya mga mata niya kapag kuwan ay kinuha niya dito ang kutsara. Sumubo siya. Mukhang nasasanay na sa paglunok ang lalamunan niya. Hindi ganaagang nung nagbabara iyon. "Hayan, ganyan ang gusto ko." Natutuwang saad nito nang halos maubos niya ang laman ng mangkok. "Dapat sa susunod na kain mo ay wala ka ng tira, ha?" "I'll try. Basta wag lang marami ang papakain sa akin ni Manang Aida." "I was worried about you, you know." Pagtatapat nito. "Malaki na ako. Hindi ka na dapat nag-aabala. Wala yun sa laki o sa liit ng tao. You need someone to be with you right now, and I just want you to keep in mind that I'm here." "Thanks," sabi niya. Parang maiiyak na naman siya. Nagiinit na ang sulok ng mga mata niya. She swiped angrily at the tears, but that didn't stop the flow. "Hey, come here." Hinaplos-saplos nito ang likod niya. "It's okay. Everything will be okay." Ramdam niya kahit paano ang paglulubag ng kalooban niya dulot ng ginagawa nito. She couldn't have asked for a better friend. Malapit ito at si Martin, pero sila hindi naman sobrang close. Parang ang ilag ito sa kanya noon. Ngunit sa ikinikilos nito ngayon ay para bang malapit na kaibigan din ang turing nito sa kanya. "Maraming salamat," saad niya habang nakasubsob pa sa dibdib nito. Kailangan niya ng mapagkakandungan ng mga panahong iyon. Mabuti na lang at nandoon nito, handang dumami sa kanya. Noon naman naging ang cellphone nito. "Damn!" mura ni Chito sa isip nang tumunog ang telepono niya. Hahayaan na lang sana niya iyon pero patuloy iyon sa pagtunog. "Sagutin mo na yan at baka importante," ani Charlene at umalis na ito mula sa pagkakasandal sa kanya. "Excuse me." Pasintabi niya rito at saka niya hinugot ang telepono niya. "Yes, Jana," sagot nito sa kabilang linya habang naglalakad papunta sa pinto ng silid. "Ilang text na ang naisan ko, wala ka nire-reply kahit isa," reklamo nito. "Sorry about that. I was busy. Nabanggit ko naman sa'yo na nasa bahay ang balo ni Martin, di ba?" "You're busy playing nursemaid to her. Is that it?" "Hindi sa ganun, pero you know what? Go ahead. Do whatever it is that you enjoy doing. Kung wala kang oras sa akin, I'd just find someone who does have the time." Pagkasabi niyon ay pinutol na nito ang tawag. Parang gusto niya maghanap ng leeg na pipilitin. Marami na siyang nagkakasalumuhang mga babae pero hanggang ngayon ay hirap pa rin siyang intindihin ng mga ito. Kaya nga ba lalong tumitibay ang paniniwala niya na mas makabubuti para sa kanya ang huwag ng mag-asawa. Hindi niya ma-imagine ang sarili niya na nagpapatali sa isang babae habang buhay. Pwera na lang sa isang partikular na babae. Handa siyang unawain ng lahat-lahat basta ito ang involved. Napabuntong hininga siya at isinantabi ang isiping iyon. Hindi siya dapat nag-iisip ng mga ganoong bagay lalo na't abot kamay na lang niya ang babaeng pinagtatangkulan niya. Baka kung ano pang magawa niya kung hahayaan niyang mangibabaw ang kanyang emosyon. Good food and rest were the things Charlene badly needed. Habang nandun siya sa poder ni Chito ay sagana siya roon. Masusustansyang pagkain ang laging naihahain sa kanya at tinitiyak nito na kinakain niya mga iyon. Kung wala man nito ay nandun si Manang Aida at i-report tiyak nito sa amo kung hindi siya kakain. Being with someone who cared about her also alleviated some of her loneliness. Kahit paano ay may nakakausap siya. Kahit ang simpleng kaalaman na may ibang tao sa bahay ay nakakatulong sa kanya na huwag makaramdam ng sobrang pag-iisa. Slowly but surely, she was getting stronger. At kasabay niyon ay parang unti-unting nababawasan ang mga panahong ang nais lang niyang gawin ay magtalokbong ng kumot, sumubsob sa kama at umiyak ng umiyak. Nade-depress pa rin siya. Natural lang siguro iyon. Pero natatanggap na niya kahit papaano na wala na mangyayari kahit lunurin niya ang sarili sa lungkot. Maaapektuhan pa ang bata na nasa sinapupunan niya. Nagsisisi siya na naging makasarili siya ng mga nagdaang araw at hindi niya inalala ang munting buhay na pumipintig sa loob ng tiyan niya. Malaki ang nakuha niya sa insurance ni Martin.
Bukod pa roon ang company benefits nito na matatanggap niya at ang mga investments nito. Bukod sa mga shares of stocks nito ay may mga money placement na pwede niyang pagkunan ng ikabubuhay habang wala pa siyang income. Dapat siya magpasalamat. Things could have been a lot worse. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.